A blessed afternoon po, Shepherd's Heart Church, and muli ay samahan niyo po ako sa hapong ito sa ating pong pagpapasalamat at pananalangin sa ating Panginoon. At bago po natin gawin yon, tayo po muna ay magbulay ng maikling salita ng Diyos. Ang sabi po sa Psalms 37 verse 7, "Be patient and wait for the Lord to act." At sa Tagalog, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. In Psalm 40 verse 1, "I waited patiently for the Lord's help. Then He listened to me and heard my cry." Sa Diyos na si Yahweh matyagang naghintay, ang aking panaghoy Kanyang pinakinggan. So we live in a fast-paced world today. So mabilis po ang takbo ng sanlibutan o ng mundo natin ngayon. So the word wait nowadays is becoming to be unpopular because now in reality, nobody likes to wait. Wala pong may gustong maghintay. Ang lahat po ay laging nagmamadali. So, mahirap na para sa tao ngayon ang maghintay sa kanilang pang-araw-araw na sitwasyon ng buhay. Marami nga pong mga driver ang nahuhuli sa violation na beating the red light. Nagmamadali kasi. Mga taong pumipila sa supermarket, sa bangko, yung mga taong umiinit ang ulo dahil sa traffic, at marami pang iba. Para nga po sa mga tao na nagpapa-check up sa kanilang mga doktor, ay kailangan din pong maghintay ng matagal para po sila ay matignan. So, even as Christians, we want God to answer our prayers the soonest possible time. Nagmamadali din po tayo sa pagsagot po ng Panginoon. Gusto natin pag tayo nanalangin, agad-agad ay nandyan na ang katugunan ni Lord. Minsan nga po, pinipilipit na natin ang kamay ng Panginoon sa atin pong paghingi sa Kanya. We can't wait. We can't wait for our loved ones to come to faith kung sila'y matagal na nating pinapanalangin, or for our loved ones to be healed of their long-time sickness or their serious sickness, for our financial need. We can't wait na abutin tayo ng Panginoon. But waiting on the Lord to act or to provide or to heal is really hard. Matagal na, mahirap naman po talaga, no? But waiting has a purpose. Waiting on God reminds us of how much we depend on Him. Pag tayo daw po ay naghihintay, ito daw po ay pagpapaalaala sa atin kung gaano daw po tayo dapat umaasa sa ating Panginoon. Ito ay napakamabuting paalaala sa atin pag tayo po ay naghihintay. So tulad nga po ng mga tao sa Bible na naghintay, sino-sino po ba sila? Si Abraham at si Sarah na naghintay para po sila ay magkaanak. Si Joseph po ay naghintay ng ilang taon para po siya ay makalaya sa bilangguan. Si David po ay naghintay din ng mahabang panahon para po siya ay maging hari. In our prayer, we need to be patient and we need to persevere. Kailangan daw po tayong maging matyaga sa ating panalangin at patuloy po tayo na mananalangin na hindi po tayo magsasawa. We have to believe and wait for God's perfect timing and right opportunities. Waiting teaches us dependence on God's promises. Pag naghihintay daw po tayo, ibig sabihin daw po nun ay talagang umaasa tayo sa mga pangako ng Diyos sa atin. Di nga po ba yung ating pong verse ngayon? Ang sabi,
I waited patiently for the Lord's help. Then He listened to me and heard my cry. So, God's promises convince our hearts that God's timing, guidance, and power are enough. God is not trying to make us miserable when He makes us wait. Hindi naman po gusto ng Panginoon na tayo ay pahirapan o maging miserable yung buhay natin pag hindi niya pa po tinutugon yung ating panalangin. Sabi nga po sa Psalm 84 verse 11, "No good thing does He withhold from those who walk uprightly. And the Lord is good to those who wait for Him." Ang sabi po yan sa Lamentations 3:25. So, patuloy lang po tayo na maghintay kung kailan po tayo tutugunin ng Panginoon sa atin pong panalangin. Dahil alam naman po natin na ang Panginoon ay tutugon sa kanyang tamang panahon. Purihin po ang Diyos.